Galing naman para ako ni Lord. Okay, good afternoon, grade 3, grade 1. Naririnig ko ba? Opo. Okay, magsimula na tayo sa ating health lesson 1 and 2. Okay, so ang Sir, good pag-aaralan natin afternoon. ay good afternoon, my dear. So, pag-aralan natin ang health sa all-in-one. May dalawa lang tayong lesson sa health. Okay, kaya meron kayong dalawang summative test sa Thursday ng health. Okay, patungkol dito sa aralin natin. Okay, so aralin mo maging ligtas sa kalsada. Okay? So bago tayo magsimula, subukin nga natin kung may background kayo or munting kaalaman kayo dito. So, basahin nga po, alin sa sitwasyon, go. Alin sa sitwasyon ang nagpapakita ng tamang sitwasyon ang nagpapakita ng tamang pagtawid sa kalsada? O ano ang tamang sagot? A, nagte-text sa kalsada habang tumatawid si Maricel. B. B, tumatawid sa tamang tawiran si Gabo papuntang paaralan. C, sila Bert at Bulog ay nagtutulakan habang tumatawid sa kalsada. Or letter D, naglalaro ang mga bata habang tumatawid sa kalsada. Anong tamang sagot? B. Letter B. Okay. Okay, tumawid sa tamang tawiran si Gabo papuntang paaralan. Next, number 2. Alin ang wastong gawaing pangkaligtasan kung sumasakay sa sasakyan? A, bumaba ng sasakyan kahit saan. B, makipagsiksikan sa pagsasakay. Letter C, pumila ng maayos sa puok sakayan habang naghihintay ng sasakyan. Letter D, magmadali sa pagsakay baka maunahan. Anong tamang sagot? A, B, C, or letter D? Letter C. Ikaw ay dapat pumila ng maayos sa puok sakayan habang naghihintay ng sasakyan. Okay, number 3. Maaari kang tumawid sa kalsada kung ang ilaw trapiko ay kulay A, B, C, or letter D? Green. Green. O kailan ka daw tatawid sa kalsada? Anong light? Ilaw trapiko. A, pula, B, yellow, C, verde, or letter D, bughaw or blue? Ang tamang sagot ay letter C, kulay, verde, or green. Okay, number 4. Kung ikaw ay isang driver at nakita mo ang simbolong ito, ayan po, sa kalsada nangangahulugang ikaw ay blank. A, maaaring pumarada. B, huwag tatawid. C, pwedeng huminto. Or letter D, huwag liliko. Letter D. D, huwag liliko. Ayan po ang ibig sabihin ng simbolo na yan. Okay, number 5. Nakita ni Tonton na pula ang ilaw trapiko. Ano sa palagay mo ang gagawin niya? A, titigil sa pagtawid. B, tatawid sa kalsada. C, tatakbo sa kabilang kalsada. Or letter D, umupo sa kalsada. A. Okay, letter A, titigil sa pagtawid. Okay? So, ilan ang tignan ko nga kung sinong nakakuha ng 5. Nakuha niya po ba? 4, 3, 2, 1, 0. Wala na, may naka-0 ba? Okay, so pag-aralan natin. Ano yung pag-aaralan natin ngayon ba? Pakibasa nga po.
Go. Mga dapat tandaan maging ligtas sa kalsada. Okay, mga dapat tandaan para maging ligtas sa kalsada. Okay, ano yung number 1? Basahin nga natin. Sumunod. Sumunod sa batas trapiko. Okay. Bakit kailangan natin sumunod sa batas trapiko? Bakit kaya? Para walang nangyari po. Para Okay, para walang hindi ka ma-accident or para hindi walang masamang mangyayari sa iyo. Okay? So, always na sumunod sa batas trapiko. Okay? Sundin yung mga signages or yung mga symbols na makikita sa kalsada. Okay? Number 2, pakibasa. Maging alerto. Maging alerto kung nasa kalsada. Okay. Okay, paano kaya maging alerto kapag nasa kalsada? Ano kayang gagawin? Bago ka tumawid. Tumingin sa kanan at kaliwa. Before crossing the road. Tumingin sa kanan at kaliwa. Okay, ikaw ay tumingin sa kanan at kaliwa bago ka tumawid. Okay? Next, number 3. Tibasa. Tumawid sa tamang tawiran. Tumawid sa tamang Okay. Tamang tawiran o sa pedestrian lane ka dapat tumatawid, hindi kung saan. Kasi pwede ka kung saan ka kuwan at hindi ka tumawid sa pedestrian lane o tamang tawiran, pag nabangga ka, walang pananagutan yung driver kasi hindi ka dumaan sa tamang tawiran. Okay? Number 4. Ito yung sinabi nyo kanina, tumingin sa kaliwa at kanang bahagi ng kalsada bago tumawid. O tignan muna kung may sasakyang paparating o kaya kapag wala. Kapag wala, that's the time na pwede kang maglakad sa kalsada. Pag meron, hintayin na makaalis muna yung sasakyan bago ka tumawid. Okay, number 5. Tumingin, ito yung sinabi ko kanina, tumingin at pakinggan kung may paparating na sasakyan bago tumawid. Hintayin na dumaan muna kapag may paparating na sasakyan, tumigil at huwag na makipag-racing sa sasakyan kasi mas mabilis ang sasakyan. Okay, huwag kang biglang tatakbo ka sa kalsada. Hintayin muna na dumaan bago ka tumawid. Okay? Kakaintindihan po ba? Opo. Okay. Opo. Next one. Okay, gawaing pangkaligtasan kung sumasakay at bumababa na sa sasakyan. Ano yung mga kailangan natin gawin upang maging ligtas tayo tuwing sumasakay tayo at bumababa ng sasakyan? Okay, number 1. Pakibasa po. Maghintay sa sasakyan sa tamang po. Maghintay ng sasakyan sa tamang po. Sa tamang Sakayan. Okay. Okay, dapat ikaw ay naghihintay sa tamang puok sakayan o kaya yung mga stopover ng mga sasakyan. Huwag ka kung saan-saan nagpapara ng jeep. Okay, mas mainam na kapag nasa paradahan kayo maghintay ng sasakyan o kaya sa turning point ng inyong barangay. Okay? Number 2, pumila sa puok sakayan habang naghihintay ng sasakyan. Hindi yung nakikipagtulakan ka, nakikipagsiksikan ka, or nakikipag-unahan ka. Kasi pwede kang masaktan kapag unahan ka. Okay? Number 3, ingatan ang mga gamit habang nakasakay. Bakit kaya natin dapat ingatan yung mga gamit natin or hawakan yung bag sa harapan natin? Bakit kaya? Mamaya! Para Mahulog hindi po yung manakaw. mga gamit sa sasakyan. Okay, very good. Para hindi matangay ng mga kawatan or ng mga masasamang tao or snatcher. Kailangan mong iharap yung bag mo, hawakan mo para alam mo na safe yung iyong bag kapag ikaw ay nakasakay. Next one, pakibasa. Iwasang makipagsiksikan o makipagmanahan sa pagpapasok sa sasakyan.
Okay, so dapat hindi tayo nakikipag-siksikan, nakikipag-unahan, or nakitutulakan pagpasok sa sasakyan. Kasi kapag nakikipag-siksikan tayo, nakikipag-unahan, nagtutulakan, pwede tayong madisgrasya. Okay? Number 5, pakibasa po. Bumaba sa tamang baba. Oh, Bumaba sa tamang babaan. okay, dapat ikaw ay bumaba sa tamang babaan or unloading zone. Okay, hindi ka kung saan bumaba ba. Okay, so simbolo or road signs na makikita sa ating kalsada. Okay, ito. Okay, kuunahin natin to. Hinto. Po, ospital. Bawal pumasok. Okay. Bawal tumawid. Tamang ospital. Bawal tumawid. Ganitong Tamarada. ay Babaang. bawal lumiko or no U-turn. Wag ka daw lumiko. Okay, next. Ito naman, Pinto. Okay, next. Itong letter H. Anong ibig sabihin ng letter H? Ito? Hospital. Oo, hospital or hospital zone. Next one. Ito naman. Ano naman yung ibig sabihin nito? Bawal pumasok. Bawal pumasok. Okay, next one. Bawal tumawid. Ito naman to. Bawal tumawid. Bawal tumawid. Okay, pag nakita mo yan, bawal ka tumawid. Kung hindi, huhulihin ka ng pulis. Okay, next. Ito naman. Tamang tawiran. Okay, dito ka dapat tumawid. Sa may pedestrian lane. Ito naman. Bawal pumarada. Okay, no parking or bawal ka pumarada. Okay, ito naman. Loading and unloading zone. Ano naman yan? Okay, pag nakita mo yan, sakayan, yan yung loading. Magsasakay ka, pag unloading, magbababa ka ng pasahero. Ito naman, okay po, pakaralan. Okay, next. Ito naman last. Ilaw. Okay, so, ilaw, trapiko. Pag pula o red, anong ibig sabihin nun? Hinto. Hinto. Okay. Pag dilaw, yellow, Verde. Under. hudyat. Okay, hudyat or prepare yourself. Okay, next one. Verde or green? Ikaw ay aandar. Okay, lalakad. So, yan yung mga simbolo na dapat nating alamin sa kalsada para tayo ay maging ligtas. Okay? So, tignan nga natin kung naintindihan ninyo ang lesson. May question po ba sa ating aralin? Wala po. Wala po. Oh, sige, so, Wala po. iguhit sa kahon ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng gawaing pangkaligtasan sa kalsada at malungkot na mukha kung hindi. Okay, kunin nga yung ESP notebook ninyo. Okay, kuha po yung ESP. Sagot lamang po. Okay, nakuha na po ba yung notebook? GSP notebook daw. Apo, sir. Okay, so anong gagawin natin? Isulat ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng tamang gawain sa pangkaligtasan sa kalsada at malungkot na mukha kapag hindi naman. Okay, ready? Okay, number 1, naglalakad si Van sa gilid ng kalsada. Masaya or malungkot? Teacher, sagot lamang po. Sir. Opo, sagot lang po.
Okay, anong tamang sagot dyan? Check your paper, okay? Masaya or malungkot? Masaya. Ha? Okay, masaya. Ito ay Masaya. nagpapakita ng tamang kaugalian sa kaligtasan sa kalasada. Number 2. Ang binata ay nagbabasa ng mensahe or message sa cellphone habang tumatawid sa kalsada. Isulat ang sagot. Uy, isulat daw ang sagot. Ba't ganyan daw ba? Babasa ng mesa. Matumatawid siya ka. Okay, tapos na po ba? Let's check. Ano yan? Masaya or malungkot? Malungkot. Malungkot. Ha? Okay, malungkot. Hindi Malungkot. po tama. Kasi pwede kang maaksidente kapag ikaw ay nagte-text or naglalaro ng cellphone kapag tumatawid sa kalsada. Number 3, tumigil si Carlos sa gitna ng kalsada habang tumatawid ito. Masaya or malungkot na mukha? Malungkot. Okay. Very good. So, ang tamang sagot dyan ay malungkot. Dapat hindi ka tumitigil sa gitna ng Malungkot. kalsada kapag ikaw ay tumatawid kasi pwede kang ma-aksidente dyan. Okay, number 4. Ang mga bata ay tumitingin sa kanan at kaliwang bahagi ng kalsada bago tumawid. Isulat, masaya o malungkot? Sayo. Right and left for cross down. Okay, anong tamang sagot dyan? Masaya or malungkot? Masaya. Okay, masa. Yeah. Number 5. Tinitignan ni Ana na berde ang ilaw trapiko bago maglakad sa kalsada. Tinitingnan Ana na berde ang ilaw trapiko bago maglakad sa kalsada. Masaya o malungkot? Malungkot. Masaya. Masaya. Okay, anong tamang sagot? Masa. Yeah. Okay. Ibigay nga ang kahulugan ng mga simbolo na makikita sa kalsada. Sulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Ano yan? No parking. No parking or bawal pumarada. Okay, ito naman. Tamang tawiran. Ano kaya yan? Tamang Okay, tamang tawiran. Okay, next one. Ito naman. hospital. Letter H. Hospital anong tamang zone. sagot? Okay, hospital or pook, hospital. Okay, next. Ito naman. Bawal pumasok. Bawal tumarid. Bawal Okay, bawal tumawid or maglakad. Okay, bawal tumawid. Ito naman. para lang. Oo, paano yan? Para lang. School zone. Okay, school or pook, paaralan or school zone. Okay? Alin, isulat ang tamang sagot. Isulat ang letra ng inyong sagot dito. Alin ang naglalarawan ng mapanganib na sitwasyon sa kalsada? O saan daw dyan ang nagpapakita ng mapanganib na sitwasyon? A. Maayos na pailaw sa kalsada. B. Bukas na manhole o kanal. C. Maayos na pananda sa kalsada. Or letter D. Maluwag at malinis na daanan ng tao. B. Okay, letter B. D. Bukas na manhole o kanal sa kalsada. Okay, alin ang wastong gawain sa panahon ng lindol? O ito naman ay tuwing may lindol. Natiyaking nakasarado ang pintuan ng bahay. B. Umakyat sa pinakamataas na palapag o bahagi ng bahay.
Letter C, isagawa ang dock, cover, and hold. Or D, lumakad ng pagapang palabas ng bahay. C. Okay, letter C, isagawa ang dock, cover, and hold. Hold. B, palapag. Hindi ka po pwedeng maglakad kapag may lindol. Okay? Ang una mong gagawin ay dock, cover, and hold at hintayin na matapos ang shake or pagyanig bago ka tumayo. Kasi kapag tumayo ka habang habang naglilindol, ikaw ay matutumba. Okay? Number 3, anong sakuna ang tinutukoy kung ito ang dapat mong isagawa? Gumapang sa sahig habang palabas ng bahay upang makaiwas sa usok at dahil sa maraming oxygen sa baba. A, sunog. B, lindol. C, bagyo. Or letter D, baha. Sunog. Okay. Letter A, sunog. Okay. Number 4, alin ang nagpapakita sa ligtas na gawin na pamayanan? A, magandang makipag-usap sa tao lalo na sa di kilala. B, alam mo kung paano matawagan ang iyong mga magulang sa oras ng sakuna or emergency. C, magpanik sa oras ng sakuna. Or D, mag-isang maglakad sa madilim na lugar sa inyong pamayanan. O, tandyan daw ang ligtas. A, B, C, or letter D? B. Letter? Okay, B, alamin mo dapat ang cellphone number ng inyong mga magulang. Okay, number 5, bakit kailangan mo maging alerto sa pagkakataon lalo na sa panahong ngayong pandemya? O A, upang maging mayaman. B, para magkaroon ng maraming kaibigan. C, para maging masaya ang pamilya. D, upang malayo sa anumang sakuna at maligtas ang buhay ng bawat kasapi ng pamilya. A, B, C, or letter D? Okay, letter D, upang malayo tayo sa sakit at maligtas sa sakuna. Okay? Basahin nga po natin, pataas ng pataas. Go. Pataas ng Aksidente sa kalsada ito ay sanhi ng mga mapagalit, nakakasira at nakakagamgalang sitwasyon sa kalsada na dapat sanang maipagbigay alam sa kanan kauulan. Ilan sa mga ito ay ang susunod. Okay, so sa ating kalsada, parami yung mga aksidenteng nangyayari sa mga kalsada, mapanganib at of course ito ay nakakamatay pag hindi natin ito naagapan. Okay? So, ilan sa mga sumusunod ay bakit may mga aksidente sa kalsada ay pakibasa? Likod daan, matarik o bigbig lang, likod kalsada. Okay, nagkakaroon tayo ng aksidente kapag ang daan natin ay matarik o biglang likong kalsada tulad ng Cannon Road. Malimit dyan ay may mga aksidenteng nangyayari dahil paliko-liko, hindi mo nakikita, tapos foggy pa, umuulan pa, hindi mo makita yung pababa na sasakyan, kaya minsan nagkakaroon ng aksidente. Next one, mga nakakagambala sa gilid o daanan tulad ng mga nakaparking na sasakyan na dapat ay hindi dapat nakalagay dyan dahil daanan niya ng mga sasakyan at tao. Pangalawa, yung mga kanal, open canal or open manhole na pwedeng maaksidente yung mga bisikleta, motorsiklo, nag-scooter or mga sasakyan. Okay? At of course, yung mga nakaparada sa gilid ng kalsada ay pwedeng
pwedeng may madisgrasya dyan or may maaksidente dyan dahil kulang yung space na daanan ng mga sasakyan. Okay, next. Pakibasa. Kawalan ng nakalaang daanan ng tao. Sidewalk. Kawalan ng tao. Sidewalk. Ng tao. Sidewalk. Okay, tulad ng mga sidewalk. Okay, yung kawalan ng nakalaang daanan ng tao kaya medyo napapagilid-gilid sila o napapagitna sila dahil sa mga vendors or mga nagtitinda dahil yung daanan para dapat sa tao ay ginawang pamilihan. Kaya anong nangyayari dyan? Yung mga tao dumadaan sa gilid o kaya malapit sa gitna na sila tumaraan at kapag at high risk yan sa aksidente dahil sa kawalan ng sidewalk. Okay? Next, pakibasa. Kawalan o malabang ilaw sa kalsada. Na ilaw. Ilaw. Malabong ilaw. Okay. Sa tingin niyo mahalaga ba ang street lights? Oo o hindi? Opo. Mahalaga ba ito? Bakit kaya ito mahalaga? Ano bang ginagawa ng street light? Bakit ito mahalaga? Dahil po kung wala po may maaksidente. Okay, dahil kapag wala ito ay may mga ma-aksidente sa sasakyan or tao. Okay? Or ang street light kasi siya yung nagbibigay ng cue kung kailan ka, cue or palatandaan kung kailan ka ba titigil, maglalakad, or ihanda ang sarili para maglakad. So yan po ang kahalagahan ng street light. Kapag wala yan, akala mo titigil yung sasakyan, dumaan ka, hindi pala. Okay? So, pwede kang ma-aksidente. Okay, number 5, pakibasa. Madulas na kalsada. Okay, madulas na kalsada pagkatapos ng ulan. Okay, kaya kapag kayo ay nagdidrive, kapag umuulan, huwag masyadong mabilis. Kasi kapag madulas ang kalsada, pwedeng yung brake mo hindi gagana at pwede kang ma-aksidente. Okay? Number 6, ano na nakikita nyo? Anong ginagawa ng tao? Yung lalaki dyan na nakabag? Tumatawid. Okay, tumatawid. Nasa tamang tawiran ba siya? At mga babala sa at patas trapiko. Okay, sa tingin nyo ba yung lalaking tumatawid dyan, nandun siya sa tamang tawiran? Oo, hindi. Hindi po. Hindi po. Kasi dapat sa pedestrian lane siya pumupunta. Ano kayang pwedeng mangyari sa kanya dyan? Mamatay o ma-aksidente. Okay, pwede kang mapunggo, Magiging madisgrasya at aksidente, masaktan. then magiging Okay? patay. Okay, kaya nagkakaroon tayo ng aksidente sa kalsada dahil una, tumatawid tayo sa di tamang tawiran at di tayo sumusunod sa mga babala at batas trapiko at yung mga ibang mga driver ay akala mo ay nakikipagkarera sa sobrang bilis ng kanilang pagpapatakbo ng sasakyan. Kaya tayo nagkakaroon ng disgrasya sa kalsada. Okay, number 7, pakibasa. Mga driver na nakainom. Okay, so number 7, nakainom o nakadroga. nagkakaroon tayo ng aksidente sa kalsada dahil sa mga driver na nakainom, nagdadrive or mga nagmamaneho na nakainom or sobrang lasing o kaya nakadroga na hindi na alam yung ginagawa. Kaya dyan tayo nagkakaroon ng problema or aksidente. Next one.
Number 8. Pakibasa. Kakulangan ng mga nagpapatupad ng trapiko sa kalsada. Nagpapatungan ng direktiko sa kalsada. Ng trapiko sa kalsada. Okay, number 8. Kulang yung mga law enforcer natin na nagpapatupad ng traffic or trapiko sa kalsada. Walang tumitingin, kaya yung iba masyadong mabilis, di na sumusunod sa mga simbolo or paalala sa kalsada. Kaya nagkakaroon tayo ng aksidente. Okay? Number 9, pakibasa. Kahulugan ng Kakulangan ng mga babalo o mga pananda sa kalsada. Okay, kulang tayo sa mga babala or walang nakalagay na babala na di po alam pwedeng tumawid doon. Tumawid ka doon, nadisgrasya ka to. Walang palatandaan yung mga tao kung saan sila daraan, kung saan sila gigilid, kung saan sila tatawid. Dahil kulang yung mga babalang nilalagay sa mga kalsada. Okay? Tumako naman tayo sa mga natural calamities or mga sanhi ng panganib sa pamayanan. Ang una ay, ano yung number 1? Lindol or natural calamities. Number 1 is lindol. Pangalawa ay bagyo. Number 3, pagbaha or flooding. Number 4, okay, pagbuho ng lupa or landslide. Number 5, sunog or sunog na. Number 6, Pagputok ng bulkan. okay, pagputok ng bulkan. Number 7, Tsunami or storm ocean. okay, ang tsunami o storm surge. Okay? So, una, ang lindol. Ang lindol ay hindi mo masasabi kung kailan yan darating. Okay? O kailan yan mararamdaman. Okay? Dapat lagi tayong maging handa at dapat alam natin yung knock over and hold on. Okay? Dapat maging alerto ka tuwing lumilindol. Dapat lumayo ka sa mga glass windows. Okay? Kasi pwede mabasag at pwede kang matamaan. At tuwing bagyo, of course, dapat makinig sa radyo o sa telebisyon kung nasaan ang bagyo, kung gaano kalakas ang bagyo. Okay, ano pa? Mag-imbak ng mga maraming pagkain. Huwag sumuong sa baha kasi madumi yung tubig dyan. Okay? At of course, stay at home. Okay. Opo. At makinig sa mga authorities or sa mga namumuno sa inyong mga barangay. Pag sinabing lumikas dahil pwedeng prone kayo sa pagbaha, then lumikas kayo. Huwag maging matigas ang ulo. Next one, ang pagbaha, of course, huwag kang susuong kasi ang baha, naipon dyan yung tubig, dumi ng hayop, pwede rin dumi ng tao na pwede kang magkaroon ng sakit pag ikaw ay nababad siya. Landslide, pagbuho ng lupa, of course, pag masyado ng malakas yung ulan at alam mong nasa landslide area kayo, lumikas na agad. Huwag mong hintayin na mag-landslide bago ka tumakas or umalis sa inyong tahanan. Number 5, sunog. Okay? According sa news kagabi, tumaas ng 32% ang sunog na nangyayari dito sa Pilipinas, buong Pilipinas. Mula 7,632. Ngayong 2024 ay 9,007 na mga sunog ang nangyari sa Pilipinas. Okay? Kaya maging alerto dapat tayo yung mga madaling masunog,
mga kandila, dapat ilayo natin sa mga bagay na pwedeng masunog kaagad. At of course, tanggalin yung mga saksakan bago umalis ng tahanan. I-off lahat ng mga kailangang i-off. Huwag iwanan na naka-on ang mga appliances kasi pwede yan mag-overheat. Mas lalo kapag kayo ay nagbakasyon sa inyong probinsya. At of course, pagputok ng bulkan. Okay? So kapag pag sumabog ang bulkan, hindi rin, of course, sinasabi kung kailan sasabog at dapat alam din natin kung kailan tayo makikinig sa mga otoridad o sa mga namumuno sa ating pamayanan. Pag sinabing lumikas, dahil tatamaan kayo ng mga ash falls, lumikas kayo. Kasi ang ash falls na nanggagaling sa bulkan ay nakakasama sa ating kalusugan. Okay, ang tsunami, after ng earthquake, ito ay ito naman ay sa mga malapit sa karagatan. Okay? Ang storm surge ay yung biglang pagtaas ng tubig na hindi mo alam pagkatapos ng lindol or ng bagyo or tuwing may bagyo. Okay, ano yung mga dapat nating tandaan kung may kalamidad? Bawasahin na natin. Iwasan ang magpanik. Iwasan ang magpanik. Okay. Iwasan magpanik. Parang nantok si Julian na. Makikita kita, Julian. Umupo na maayos din. Okay? So, iwasan ang magpanik. Dapat hindi ka natataranta. Kapag may kalamidad, dapat maging alerto ka. Ha? Hindi yung kinakabahan ka, nagpapanik ka, sumisigaw ka na, umiiyak ka na. Ha? Dapat alam mo yung ginagawa mo kapag may kalamidad. Number 2, maging pamilyar sa mga tao sa inyong pamayanan na maaring makatulong sa oras ng sakuna. Sino tong mga to? Mga city mayor, mga councilors, or mga PNP, BFP. Dapat alam mo yung contact number ng ito yung mga barangay captain ninyo. Dapat alam mo yung contact number nila. Kaya kapag tuwing may sunog, alam mo yung tatawagan mo. At alam mo kung kanino ka hihingi ng tulong. Okay? Number 3, pakibasa. Lumikas sa ligtas Okay, kapag may kalamidad, pag sinabi na ng mga namumuno sa inyo na lumikas na kayo kasi pwedeng bumaha sa ating lugar o kaya pwedeng magkaroon ng landslide. Okay? Dapat makinig kayo or storm surge or tsunami. Dapat ay makinig kayo sa kanila at pumunta sa safe place or sa evacuation or designated na evacuation center para walang mapahamak, walang mamatay, at walang masasakta sa inyong pamilya. Okay, number 4, pakibasa. Palaging makinig sa mga balita at bilin ng Palaging mga makinig sa magulang. mga balita at piling ng mga magulang. Okay, so dapat nanonood ka din ng balita kung may bagyo ba na papasok sa atin, kung nasa na ba yung bagyo, or makinig sa radyo kung nasa na yung bagyo, gaano ito kalakas, gaano kalakas yung bugso ng hangin niya, saan ito gumagalaw, saan ba ito papunta, saang direksyon. Okay, yun yung dapat nyong alamin pag kayo ay nakikinig at nanonood ng mga balita patungkol sa panahon. At sundin yung bilin ng mga magulang. Kapag may bagyo at umalis si mami at daddy, dapat kung ano yung sinabi, wag lumabas, wag dapat kayong lumabas. Or kapag sinabing patayin yung mga gasol or yung mga appliances, dapat sundin natin sila. Okay? Number 5, maghanda ng emergency kit na may kasamang pagkain, tubig at mga importanteng dokumento sa panahon ng panganib or kalamidad. Okay, ano pa? Ha? Opo. Okay.
Ano naman yung man-made hazard or panganib na dulot ng tao? Ano yung una? Okay, sunog. Okay, yung mga napabayaan ng mga tao na kandila o yung appliances na naiwan na nakasaksak, nag-overheat, so sumabog, nagkaroon ng sunog. Ito ay gawa ng mga tao. Pati bukas. Okay. Next one. Ano naman yung pangalawa? Pagnanakaw. Pagnanakaw. Yan yung panganib na dulot pa rin ng tao. Okay, pagnanakaw or pang-hold up. Next. Ano pa yung mga panganib na dulot ng tao? Okay, pag-agaw ng gamit or snatching. Yung dapat kapag kayo ay naglalakad sa kalsada, dapat nakaharap yung bag nyo or hawak-hawak nyo ng mabuti para hindi matangay ng masamang tao. Okay? Dapat binabantayan nyo yung mga gamit ninyo. Okay, next one. Ano yung mga panganib pa na dulot ng tao or man-made hazard? Kidnapping. Okay, ang kidnapping. Kaya dapat, anong dapat natin gawin kapag may nag-alok sa inyo na hindi nyo kakilala? Or halimbawa, bibigyan kayo ng 100 or pera or candy kapag sasama kayo sa kanila. Hindi mo naman siya kilala. Anong gagawin nyo? Hindi po sasama. Okay. Hindi sasama, huwag tatanggapin yung binibigay niya or inaalok niya at sumigaw kapag ikayo ay tinatakot niya. Okay, sumigaw, sabihin nyo, tulong, may nananakot sa akin or may nagbabanta sa akin. Okay, so yun yung dapat yung gawin. Ano pa? Yung panganib na dulot ng mga tao? Panggahasa or rape. Kaya sa mga kababaihan, iwasan na maglakad, umuwi ng mag-isa kapag gabi. Kung maaari, ay magpasundo sa inyong mga magulang at kapatid. Okay, ano yung mga dapat nating tandaan para makaiwas sa mga man-made hazard? Okay, number 1, huwag kayo makikipag-usap sa di kilalang tao at huwag nyo din bubuksan ng pintuan kapag kayo lang ang naiwan sa bahay. Pag hindi nyo kilala yung tao, huwag nyong bubuksan yung pintuan or huwag kayong makipag-usap sa kanila. Okay? So, say no to strangers. Pag hindi mo kilala, huwag bubuksan. Kapag sinabi niyang ako po yung kakilala ng magulang mo, ng nanay mo, tatay mo, tawagan mo muna si mami at daddy. I-confirm mo muna kung may kakilala sila, tanungin mo ang pangalan. Kapag wala, huwag bubuksan at tumawag ng pulis. Okay, number 2, huwag tumanggap ng anuman sa di kilalang tao tulad ng pera o kaya ng candy kasi pwede silang kidnappers or masasamang tao. Number 3, pakibasa. Huwag maglakad. Pamilyang Okay, huwag maglakad o pumunta sa madilim o pamilyar na lugar. Okay, pag hindi ka pamilyar sa lugar, huwag mo nang ituloy. Umuwi ka na, ha? At pag uwi ka, huwag mong susuhin yung sobrang dilim na mga kalsada or eskinita. Kung maaari, tawagan si mami at daddy, magpasunto sa store or sa may maraming tao, sa maliwanag at hindi sa madilim. Okay po? Naintindihan po? Opo. Okay, next one. Basahin nga po sa ulo. Go. Ang mga Isaulon ang mga pangulo ng ng telepono o kwelpo. Okay, dapat alam nyo yung contact number ng inyong mga magulang at alam nyo dapat yung contact number ng mga pulis. Kung may sunog, yung BFP. Okay? 911. Okay, 911 kapag hingi ka ng tulong. At
Ano yung mga dapat nating tandaan para sa mas ligtas na pamayanan? Number 1, sumali sa mga programa kontra krimen. Okay? Ginagawa natin yan sa school. Kaya kami nag-i-invite ng mga police or mga authorities para mag-discuss kung ano nga ba yung mga dapat gawin tuwing may kalamidad. Pakibasa po. Sumali sa Sumali sa pamilya, pamahayag sa mga pagsubaybay, sa bayanan, disaster drills. sa kuna, sumali sa mga pamilya, pagsasanay laban sa kuna disaster drill. Okay, dapat kayo ay nakikipag. Hindi nyo dapat nilalaro kapag tayo ay nagkakaroon ng earthquake drill o kaya fire drill. Dapat kayo ay nakikipag sumasali kayo ng at ginagawa nyo ng mabuti ang pinapagawa sa inyo tulad ng earthquake drill, fire drill, at first aid. Okay? First aid or life support or layman or first aid layman. Okay? Dapat alam niyo yung mga yun. Pag first aid layman ka, first aider ka, dapat alam mo yung ginagawa mo. Hindi yung iiyak ka kapag may na-aksidente or may natumba sa harapan mo. Okay, next. Pag maging mapagmatyag, huwag makipag-usap sa di kilalang tao, huwag magpapasok na di kilalang tao, o tanggapin ang mga alok. Okay? Pag pinipilit kang tanggapin at pinipilit nilang pumasok, kapag kayo mag-isa, tawagan si mama at tumawag ng tulong o sumigaw o kaya tawagan ang mga pulis. Okay? Number 4, siguraduhin palaging nakasara ang inyong pintuan kahit kayo ay nasa bakuran lamang. Dapat nakalock. Kasi pwede, yung magnanakaw, pwede niyang buksan lang yun kapag diba? Gusto ngayon sa news yung mga ninakawan, nilooban, kasi nalingat lang sandali yung nagbebenta or yung may-ari ng bahay, pumasok yung masamang tao, kinuha yung mga mahalaga nilang gamit. Kaya dapat lagi nakasara ang inyong pintuan. Kahit na kayo ay nasa sala o kaya sa may balcony lang. Next, Nadaanan dumaan sa ligtas na ruta ng daanan. Kapag gabi, siguraduhin may kasama sa pag-uwi o kaya magpasundo sa mga nakakatandang kapatid o kaya kay mami at kay daddy. Okay? At kapag kayo ay mag-isang umuwi, dapat umuwi kayo ng maaga, hindi yung sobrang late ng gabi at dumaan kayo sa tamang tawiran or tamang daanan, hindi yung shortcut. Okay? Yung shortcut dahil gusto mong pumunta sa kabila sa McDo, hindi mo ginamit yung overpass, dumaan ka sa may kalsada. Minsan naman din may mga driver na doon sa may BDO, yung daanan doon, bawal po dapat doon. Okay, bawal doon tumawid. Kaya nga tayo may overpass dahil ang gagamitin nyo ay yung overpass. Okay? Nagkakaintindihan po ba? Opo. Okay, tama or mali? Tignan ko nga sa notebook ulit. Sagot lamang? Opo, sagot lamang. Sagot lamang po. Opo. Pero nung notebook po. ESP. Teacher, answer po. Opo, answer lamang. Answer only. Halaga sumunod sa mata.
Tapos na po. Kumawin sa Tapos na po. mo ang pool. Opo. Nantayin natin yung iba. Opo. Tapos na po. Tapos na po. O anong tamang sagot sa number 1? Tama. Tama. Okay, wag ilabas ang braso, ulo o mga kamay sa bintana ng sasakyan. Tama. Number 2, mahalagang sumunod sa mga batas trapiko. Tama, mali. Tama. Okay, dapat sumusunod tayo sa batas. Trapiko number 3, tumawid na kapag nakita mo ang pulang ilaw trapiko. Mali. Dapat ang kulay? Kulay? Green dapat, hindi red. Kasi ang red ay stop. Okay? O anong ibig sabihin niyan sa stoplight? Sa ilaw trapiko? Pula. Pula, anong ibig sabihin ng pula? Red. Okay, very good. Ang ibig sabihin niyan ay stop. Okay, ang red ay stop. Ito ay green. Anong ibig sabihin ng green? Okay, go. Ang yellow? Red. Okay, wait and prepare. Ang ibig sabihin ng yellow is wait and prepare. Ibig sabihin na ihanda ang sarili, maghintay, at mag-green na yung ilaw trapiko kung pwede kang dumaan. Okay? So again, red, stop, go, wait. Okay? Wait ang yellow. Okay? So, eto. Ano kaya ito? A, tamang tawiran. B, sakayan. C, lugar paaralan. D, ilaw trapiko. Tamang tawiran. Tamang tawiran ba? C. Lugar paaralan. Kat. C. Lugar paaralan. Lugar, paaralan. Next one, number 2. Loading and unloading zone. Anong ibig sabihin yan? B. A, tamang tawiran. B, sakayan at babaan. C, lugar. At babaan. Okay, letter B, loading and unloading zone, sakayan at babaan. Diyan ka sasakay at diyan ka pwedeng bumaba. Next, eto. Ano yung pangatlong picture? Ilaw trapiko. Ano yan? Ilaw, Ilaw trapiko. trapiko, letter D. Okay. Ito, letter A. B at ito ay letter C. Ano naman to? Pedestrian crossing. Ito ay letter A. A. Tama. Tawiran. Okay. So, yan. Next one. Okay. Iguhit daw. Okay. Iguhit ang star sa patlang kung ito ay ligtas na gawi at blank. Huwag kayong mag-drawing kapag hindi ito ligtas. So, star or none lang yan. Okay. Gawin nga natin. Lumalangoy at naliligo sa baha. Star or blank? Star. Star. Okay, blank. Or mali. Okay, next. Tumakbo sa pagtawid sa kalsada. Blank or star? Blank. Okay, mali. Maglakad mag-isa sa mataong lugar. Maglakad mag-isa sa mataong lugar. Blank. Dahil maraming tao dyan, pwede kang iligtas ka. Kasi nga maraming tao, pwede kang sumigaw kapag may masamang or may nananakot sa iyo. Paglaruan ang sindi ng apoy ng kandila, blank or star? Blank. Blank. Blank, kasi mali. Next, paglaruan ng mga ligaw na alagang hayop. Blank or star? Maglaruan daw yung mga nawawala. Blank. Hindi po dapat hawakan yung mga
hayop na hindi nyo alaga kasi pwede kayong kagat. Next, mamalagi sa loob ng bahay kapag may bagyo. Star or blank? Blank. Okay, star. Dapat kapag may bagyo, dapat nasa bahay lang kayo. Okay? At sumulat ng 2 babala sa kalsada sa loob ng kahon. O ano yung mga napag-aralan natin babala sa kalsada? Ano yung mga signages na makikita sa kalsada? Bawal marada. Okay, bawal. Pook Hospital. Okay, very good. Bawal. Eskwelahan. O pook, eskwelahan. Pook hospitalan. Hospital. Okay, pook, hospital. Ano pa? Police Hospital. Pook, Bawal tawiran. tumawid. Hospital. Bawal pumasok. Bawal tumawid or pumasok. Very good. Or? No loading and unloading. Okay, pook, hospital. Bawal pumarada. No loading and unloading. Okay. So, ilan lamang yan? Next. O, anong halimbawa ng mga kalamidad? Ano yung mga kalamidad or natural calamities na pinag-aralan natin? Bagyo. Bagyo. Bagyo, Lindol. lindol, pagbaha or tsunami, landslide. So, 4 lang yon. Tsunami or storm surge, bagyo, pagsabog ng vulkan, earthquake. Okay, yung man-made hazard, yun yung sunog, pagnanakaw, snatching, rape, ano pa? Kidnapping. So, yun yung man-made hazard. Opo. So, may katanungan po ba? Wala po. Naintindihan po ba yung Wala aralin po. natin? Okay, Wala sa Tuesday, po. magkakaroon Wala kayo po. ng quiz sa Health 1 at 2. Thursday at Friday, kaya review your notes. Bukas, kopyahin nyo yung mga lessons na na-discuss natin ngayong araw na ito mula sa Math, Science, AP, at Health. Bukas, mag-online tayo sa Math lang. Okay? Sa Math lang. Apa. Kasi, tatapusin ni teacher yung bar graph at saka yung pagpapaliwanag sa interpreting data. Okay? Kung wala ng questions, okay? Paalam na po. Bye po. Bye-bye. Bye, sir. Bye, teacher. Bye, Teacher. Bye, sir. Bye, you Bye, all. class, sir. Bye, you. See Bye, you you all. tomorrow. Bye, Danilo. Bye, Azriel. Bye, Julian. Bye-bye. Wala na gamitan? Hmm? Mayroon pang online ngayon? Wala na. Bye-bye, John Michael at Renz. Bye, John Michael.